xrmegs.sa reader fee. Paano nga ba naikabit itong XRM Trinity or Sonic or Dash 125 hub mags pala dito sa ating Rider 150Fi? Dito sa harap guys, kailangan nyo muna ng mga panibagong spacers. Huwag nyo munang ilagay yung disc at yung caliper sa pag sintro nyo nito. Isintro nyo muna, tapos sukatin nyo ang space dito. Kung may caliper kayo, sukatin nyo. Tapos dito din sa kabila, sukatin nyo muna yan. Tapos sentro, gawan nyo muna ng spacer. Tapos kung wala kayong 220 na disc, kung 220 yung disc na ginagamit nyo, kailangan bili din kayo nitong bracket na pang 220. Dito guys, sa caliper side ng sukat ng aking spacers ito. Nasa 25 and a half mm. 25 and a half mm po siya guys. Sa caliper side to na spacers kaya. Yung sa ano naman, dito sa kabila. Dito. Sukat naman niya 24 mm. 24 mm to guys. Yan. Para naman may salpak nyo guys. Kasi hindi siya magkakasya eh. Ito nga na kasi. Sa akin kasi dito natabasan ko to. Kita nyo yan. Natabasan ko yan, tinatabas ko yan sa machine shop. Kasi naglagay ako ng Artist A6. Ngayon yung tinabas ko, ang sukat nun, pag nilagay ko tong stock na pork, nilalagyan ko siya ng spacers na ganito. Yan. Pero kapag brand new nyo nabili yung ganito nyo guys, walang tabas, eh hindi nyo na kailangan yan. Kailangan nyo lang ng pang flat disc. At saka para mailagay nyo yan. Kita nyo to guys, dito. Diyan, dito. Itong kabitan ng bracket ng caliper. Medyo paninipisan nyo yan guys, tatabasan nyo yung konti yan. Ito. Yan, ito guys. Itong dalawang to. Tinabas ko na yan guys. Binawasan ko para hindi tumama yung caliper dito sa bracket ng, hindi tumama yung disc dito sa caliper bracket. Tatama siya guys pag hindi nyo binawasan dito. Nabawas ko dyan guys, mga nasa 5 mm din yung nabawas ko dyan. Dito, at saka dito. Pantay lang ng maayos. Pag nagpalit pala kayo ng guys, itong mags ng Trinity. Brand ito sa akin, Mutakin. Medyo slim to. Kailangan nyo rin magpalit ng flange hub ng pang XRM Trinity. Tapos sprocket. Kasi yung sa sprocket, hindi kasi yung stock ng ating reader. Pwede naman natin ilagay yung stock ng reader, pero papabawasan natin machine shop natin itong flange hub natin para magkasya. Kasi dito, may nakaharang kasi siya konti. Yan. Yung parang ngipin na yan sa flange hub, babawasan yan para masakto yung stock ng sprocket ng Rider FI. Sa akin, hindi ko na pinabawasan, bumili na ako ng sprocket. Parehas lang, pero 3080. Dito sa likod guys, itong spacer ng bracket, ito, binawasan ko to. Yung spacer sa likod, binawasan ko din yan. Tapos yung spacer dito, stock lang para sintrong-sintro pa rin yung kadena natin. So dito kayo magbabawas. Dito bawasan nyo, tsaka dito bawasan nyo rin. Bibigyan ko kayo ng idea sa sukat ng mga spacer na ginamit ko. Itong ginamit kong spacer para sa XRM mags. Susukatin ko, tapos kung pwede nyo gayahin nyo na lang. Yung spacer na nakalagay dito guys, ito dito. Nakadikit na siya sa bracket ng caliper. Tinanggal ko, tapos sinundir ko lang. Pantay naman. Ito yung sukat niya. Nasa 9 mm. Nasa 9 mm siya. At ito naman dito, yung nakalagay dito, nasukat na niya. Ito yung stock ko guys, sa pinutol ko lang. Nasa 10 and a half mm. Or 10 mm na. 10 mm. Pero gawin nyo na lang 10 and a half, kaya pa rin yan. At saka, yung dito guys, dito, stock lang, huwag nyo bawasan yan.
juga tetap tampan.